Hello, kamusta tayong lahat? Lagi tayong magpasalamat kay Jesus, no? Dahil siya ang way to the Almighty Father. Nakilala natin si Almighty Father dahil kay Jesus Christ. Sa kanyang sakripisyo, sa pinagdaanan niya dito sa mundo. Napakahirap ng pinagdaanan ni Jesus nung nandito siya sa lupa. So, nung bata siya, kailangan niyang lumaki sa hindi marangyang pamilya. So, wala silang servant, no? Wala silang servant, lumalaki si Jesus Christ. At habang lumalaki siya, hindi mayamang pamilya yung kanyang kinalakihan. So, kailangan niyang magtrabaho habang maliit pa lang siya hanggang sa papalaki siya at naging carpenter siya. Dahil yun ang trabaho ni Joseph, ang carpenter. Kaya siya, carpenter din siya. Kaya yung Diyos natin, yung King of Kings natin, ang nandito sa lupa, carpenter siya. So marami siyang pinagdaanan na pasakit dito sa mundo. Up to the time, naipako siya sa krus. May mga times na nagugutom si Jesus. May mga times na nahihirapan si Jesus, no? Nasasaktan siya. Hindi lang physically, kundi emotionally. Dahil nakikita niya yung mga tao sa paligid niya. Kaya magpapasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil sa pagmamahal niya kay Almighty Father at pagmamahal niya rin sa atin. So last time, no, ang binasa natin is Matthew chapter 12. No, kahapon. So dito na binanggit yung yung si Jesus tsaka yung mga disciples. Yung mga disciples yan nanguha ng mga corn sa grain fields at kumain. Sabbath day yon. So may mga nakabantay sa kanila. Hindi makakilos syempre si Jesus ng maayos. May mga nakabantay, no? Pero hindi ni Jesus pinapansin yon. Basta diretso lang siya sa kung ano ang ipapagawa sa kanya ni Almighty Father. Kaya yung dinaanan ni Jesus na way, na daan is napaka-kitted. Hindi mahirap, hindi madali yung dinaanan ni Jesus. So tayo, nahirapan tayo sa buhay natin. Sa ngayon, sabihin niyo, hindi, mahirap ang pinagdaanan ko eh. O sige nga, ikaw nga ipako sa cross. Gusto mo ba yun? Ikaw nga yung lagyan ng crown of thorns sa ulo. Ikaw nga yung yung paluin ng bakal sa likod. Gusto mo ba yun? Wala ka namang kasalanan. So ganun yung pinagdaanan ni Jesus. Siguro kung tayo, no, teka, wala akong kasalanan, sisigaw pa tayo. Si Jesus, wala siyang imik. Tahimik lang siya. Ganun yung ating hari. Yung Redeemer natin, yung Savior natin. So marami siyang pinagaling ng mga tao. Pero kahit na marami siyang pinagaling ng mga tao, hindi inalala ng mga tao yon. Binaliwala ng mga tao yung pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa kanila. Binaliwala nila yung miracles na ginawa ni Jesus. Iniwan nila si Jesus. Kaya tayo, wala tayong dahilan na mag-isa lang ako sa mundo. Na-experience na ni Jesus yon bago pa na-experience natin. No, walang nagmamahal sa akin, mga ganang drama natin. Na-experience na ni Jesus yon. Napagdagumpayan na niya yon. Kaya kakapit tayo kay Jesus. Siya ang ating hope.
Kaya nga dito sa Matthew chapter 12, no? Verse 18, "Here is my servant whom I have chosen, the one I love, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will proclaim justice to the nation." Siya magbibigay ng hustisya. He will not quarrel or cry out. Hindi siya makikipag-away. Hindi siya sisigaw. No one will hear his voice in the streets. Hindi siya makikibaka. Di ba may mga nakikita niyo ba sa mga kalye, mga nakikibaka na kailangan ng hustisya, gano'n rally. Hindi gano'n si Jesus. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out, till he has brought justice through to victory. In his name, the nations will put their hope. Kaya kay Jesus natin ilalagay ang ating pag-asa. Dahil malakas si Jesus. Powerful si Jesus. Binigay ni Almighty Father ang kanyang power and authority kay Jesus. Yung country na pinanggalingan ni Jesus, no? 'Di ba? Jew si Jesus kasi lahi siya ni David sa lineage ni Judah. So yung country na pinanggalingan niya, hindi siya ina-acknowledge as Lord and Savior up to now. Kung hindi siya ina-acknowledge ng mga tao na siya ang Lord and Savior, Antichrist. Okay? Kahit doon pa siya pinanganak. Si Almighty Father na ang nagsabi sa atin, nag-utos sa atin. Kilalanin natin si Jesus Christ, siya ang pinadala. "Here is my servant whom I have chosen." Kaya kung hindi natin i-acknowledge Jesus Christ as our Lord and Savior, Redeemer, and God, Antichrist tayo. At sinusuway natin si Almighty Father. So dito din sa Matthew chapter 12, no? Na may mga tao na nagsasabi na kaya nakakapag-drive out ng demons si Jesus Christ is because He's driving out demons by using the name of the Prince of Demons, by Beelzebul daw, sabi din ng mga Pharisees. So paano mo matatalo ang isang bahay kung magkakampi kayo, sabi ni Jesus. Simpleng-simple lang ang pagkakasabi ni Jesus. Paano mo matatalo ang isang mananakawan ng isang bahay kung hindi mo muna itatali yung may-ari ng bahay? So, kung hindi mo itatali yun, ibig sabihin magkakampi kayo. Paano mo masasabing natatalo mo yun? So, a kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. At kung magbibintang tayo, masama ay magbibintang ng masama sa kapwa. At yung blasphemy against the Holy Spirit, hindi napapatawad yun. Si Jesus mismo nagsabi. Kaya mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin. At kung ano ang nasa puso natin, kung ano yung pagkatao natin, yun yung lumalabas sa bibig natin. Kung ano yung ibinibintang mo sa kapwa-tao mo, kaya mo binibintang yung kapwa-tao mo kahit wala kang pruweba, it's because yung pagkatao natin ay bulok, sira, madumi, evil, wicked. Kaya kung wala kang proof, huwag kang magbibintang. No? At nakalagay sa sinulat ni Apostle Paul sa kanyang mga epistles, judge with righteous judgment or judge correctly. Check nyo muna yung every angle kung paano dapat parusahan ng isang tao, hindi agad bintang ng bintang. At si Jesus nung
naipako siya sa cross. 3 days, no? After 3 days, nabuhay siya muli. So, yung 3 days na nawala si Jesus, nandun siya sa heart of the earth. 3 days and 3 nights siya sa heart of the earth. Ano ba yung heart of the earth? Yung heart of the earth is sa Garden of Eden. Kaya yun ang heart kasi doon nag-umpisa ang lahat ng create ni Almighty Father. Ang mga tao, doon niya inilagay. At may nakabantay na angel doon, kaya up to now hindi makita ng mga tao kung nasaan yon. At doon din sa yung Garden of Eden na yon, yun ang magiging New Jerusalem. Dahil nandun yung tree of knowledge at saka tree of life. At yung brothers and mothers and sisters ni Jesus ay kung sino man na mga tao na sinusunod yung will ni Almighty Father. Yun ang mga brothers, sisters, and mothers ni Jesus. Kung hindi sinusunod ng mga tao yung will ni Almighty Father, hindi siya brother or sister or mother ni Jesus. Kasi yung kanyang brother na anak ni Mary, dahil na-consummate yung marriage ni Joseph at saka ni Mary, nagkaroon sila ng mga anak. So hindi sa kanya naniniwala yung mga anak ni Mary. Dahil iulit ko, no, si Jesus, ano na siya, fertilized egg na siya. Yung womb is ginawang vessel ni Almighty Father. Vessel yung womb. Tapos, kaya sinasabi natin na fertilized egg si Jesus, hindi naman kailangan ng sperm cell eh. Si John the Baptist may yung sperm cell ni Zechariah, tsaka yung egg cell ni Elizabeth ay nagsama, no? Kaya hindi Diyos si John the Baptist. Yun ay will ng tao, kaya naging tao si John the Baptist. Si Jesus, kaya siya naging tao, ay will ni God. So fertilized egg na siya, hindi kailangan ng sperm cell. At hindi na kailangan ng sperm cell, hindi na rin kailangan ng egg cell ni Mary. Ang kailangan yung Holy Spirit, fertilized egg. Kaya si Mary ay surrogate mother. Hindi lang nagtabi si Mary tsaka si Joseph habang si Jesus ay nasa womb pa ni Mary. So after na mga anak ni Mary kay Jesus, na-consummate na syempre yung marriage ni Mary kay Joseph. Nagkaroon sila ng mga anak na babae at lalaki na hindi naniniwala kay Jesus. Kaya sinabi ni Jesus dito na ang mga brothers, sisters niya at ang kanyang mother ay yung mga naniniwala sa mga sinasabi ni Almighty Father, sumusunod kay Almighty Father. So kaya alam natin na yung si Jesus hindi siya pwedeng tawaging Father, no? Hindi natin pwedeng tawaging Father si Jesus. Kasi si Jesus ay ating King of Kings, Lord of Lords, and Savior, Redeemer, at saka siya ang mag-judge ng world. Pero, binibigay lahat ni Jesus Christ ang kapurihan at karangalan kay Almighty Father. Kaya sinasabi ni Jesus na iisa lang ang Father natin, si Almighty Father, kasi siya ang nag-create sa atin. Kaya si Jesus, hindi natin siya Father, hindi natin siya pwedeng tawaging Father. No? Naintindihan ba natin yon? Hindi mo pwedeng tawaging Papa Jesus. Kasi, iisa lang ang Father. Ang sabi ni Jesus, iisa lang ang Father natin, si Almighty Father. Pero yung biological parents natin, tawag natin yung tatay natin, biological father natin, ang tawag natin tatay, daddy, o ano. Kasi, it's a form of respect. Pero, ang tunay na tatay natin ay si Almighty Father. Kaya hindi natin pwedeng tawaging Papa Jesus, si Jesus, Lord Jesus, Master Jesus, Teacher Jesus.
King Jesus. Yun ang pwede nating itawag. At siya ang groom, bride's groom. Tayo ang bride, si Jesus ang bride's groom. Kaya tayo mapupunta in heaven, it's because didikit tayo kay Jesus. Ma-identify tayo kay Jesus. Dahil si Jesus ang magpe-present sa atin kay Almighty Father. Nagkakaintindihan tayo, no? Mama, naintindihan mo ba? Kung kunyari pa nanay ko. Minsan tinatanong ko yung nanay ko, Ma, naintindihan mo ba? Oo, naintindihan ko. Sige nga, sabihin mo nga sa akin, anong naintindihan mo? Basta naintindihan ko. O sige nga, sabihin mo, basta naintindihan ko, alam ko na. O, 5 lang tayo nanonood, no? O, kahit ilan tayo nanonood, kahit walang nanonood, itutuloy ko to. Pag binibigyan ako ng strength ni Almighty Father, dahil binibigay ko sa Kanya lahat ito, dinededicate ko kay Almighty Father. Sa Matthew chapter 13 tayo now. Dun sa, ito no, parable of the sower to. So ito nga parable of the sower, meron to sa Mark, sa Luke, at saka sa John. Pero babasahin ulit natin para matandaan natin, no? That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. So nasa shore yung mga tao, si Jesus ay nasa boat. Doon siya sa boat nakaupo. Kasi nagkakaguluhan siya, napipipi siya, paano siya makakapagturo, paano siya makakapagsalita kung nagtutulukan na ang mga tao. Kaya doon siya sa boat, yung mga tao lang ang nasa shore. And then he told them many things in parable, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. O, alam niyo na to, no? Some fell along the path. So, yung ibang seed, nahulog sa road. Nag-scatter kasi siya ng seed. Ano yung seed na to? Ito yung Word of God. Tapos, yung ibang seed na fell along the path and the birds came and ate it up. So, yung birds dito na sinasabi na metaphor kasi to. Birds came and ate it up. Ito yung si Satan. Okay? Tinanggal sa mga puso ng tao. Hindi man lang naitanim ang salita ng Diyos sa puso ng tao dahil kinuha ni Satanas. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear. So yung una, yung along the path is a road. Tumama at kinain ng mga birds. Yung birds ay yung si Satanas to, kinuha yung Word of God. Kaya hindi naitanim sa puso ng mga tao yung Word of God. Hindi maganda yung soil na kinalagyan dahil matigas yung path, matigas yung puso ng tao. Some fell on rocky places where it did not have much soil. Yung ito namang ibang seeds or yung salita ng Diyos, napunta naman sa puso na may lambot ng konti pero may matigas na parte, rocky kasi, no? May mga mabato. Mabilis tumubo yung salita ng Diyos. Nagkaroon ng ugat. Okay? Naitanim sa puso ng mga tao. Pero nung dumating yung sun, madaling namatay yung mga halaman and they withered because they had no root. Shallow lang kasi yung root nila, hindi malalim. So, nung dumating yung persecution, yung trials sa buhay ng tao,
inayawan nila ang salita ng Diyos, nawala sa kanilang mga puso. Other seed fell among thorns which grew up and choked the plants. So ito namang seed na to ay maganda yung lupa na kinahulugan or maganda yung puso na kinahulugan. Kaso, dun sa puso ng tao na yon, sa magandang soil na yon, meron ding nakatanim doon na ibang mga bagay, ibang mga halaman, gaya ng mga grass or thorn bushes. Natalo ngayon ng thorn bushes ang halaman o ang salita ng Diyos. Yung naitanim na salita ng Diyos natalo ng thorn bushes. So yung thorn bushes doon is yung karangyaan ng mundo na to. Mas pinili nilang yumaman, mas pinili nilang unahin ang mga bagay sa mundo na to, ang mga material possessions, instead of the Word of God. Instead of being faithful to the Almighty Father, mas inuna nila yung earthly possessions. Kaya, nawala sa kanila, nawala sa puso nila ang salita ng Diyos. Meron naman na nahulog yung seed o yung salita ng Diyos sa magandang soil, sa puso na open kay Almighty Father. At yon ay nakapag-produce ng crop, dumami yung fruits, no? Ano ba yung mga, babalik na naman tayo, fruits of the Holy Spirit. Naging matured Christian siya, naging matured follower of Christ siya. Nagkaroon siya ng love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. At nagkaroon din ng gifts of the Holy Spirit. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" Sabi ng mga disciples, bakit laging parables ka makipag-usap pagkasama mo yung ibang mga tao? Sa crowd, bakit? Sabi ng mga disciples. Nagtatanong sila kay Jesus. Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Sabi ni Jesus, kasi yung kaalaman sa sikreto ng kaharian ng langit ay hindi binibigay sa kanila. Sa inyo ibinibigay. Whoever has will be given more. Kung sino man ang meron, yun pa ang lalong bibigyan. Anong ibig sabihin nito? Whoever has will be given more. Kung sino man ang may faith kay Jesus Christ at kay Almighty Father, mas lalo pa silang bibigyan ng kaalaman tungkol kay Almighty Father at kay Jesus Christ. At tungkol sa Holy Spirit, mas lalo silang lalago spiritually, mas lalong lalalim ang pagkakakilala nila kay Almighty Father at sa Kingdom of Heaven. And they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. At yung kung sino man ang wala, kung ano pa ang meron sa kanila, tatanggalin pa rin sa kanila yon. Dahil wala silang pananampalataya, lahat mawawala sa kanila, even ang kanilang buhay. Yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. So kung wala kang pananampalataya, kahit buhay mo, tatanggalin din sa'yo dahil mapupunta ka sa eternal damnation. Even what they have will be taken from them. Ano ba ang meron ang tao? Ang meron ng tao sa ngayon ay yung buhay natin. Kasi wala ka na nga, tas tatanggalin pa rin kung anong meron ka. Yung buhay yon. Na yung totoong death ay yung kamatayan in Hades. No? Na hindi naman talaga namamatay ang soul dun sa Hades, kundi yun na ang ending. Wala ka ng pag-asa. Dahil pag nasa Hades ka na, wala nang pag-asa doon. Kaya death ng matatawag yun. This is why I speak to them in parables, though saying they do not see, though hearing they do not hear or understand. Kaya ako nagsasalita ng parables.
sa kanila kasi kahit nakakakita sila, hindi nila makikita. Kahit meron silang tenga, hindi nila madidinig, hindi nila maiintindihan. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. Makakarinig kayo pero hindi nyo maintindihan. Makakakita kayo pero hindi nyo madidistinguish kung ano nakikita ninyo. For this people's heart has become callous. May kalyo na ang puso ng mga tao. Matigas ang puso ng tao. Ayaw nilang buksan ang puso nila sa salita ng Diyos. Ayaw nilang maniwala. They hardly hear with their ears. Mahirap sila makadinig. They have closed their eyes. Sinara nila ang kanilang mga mata. Ayaw nilang tingnan kung ano yung totoo. Deliberately nilang ginagawa yon. Gumagawa sila ng dahilan para hindi nila makita ang totoo. Gumagawa rin sila ng dahilan kung para hindi nila madinig ang katotohanan. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and I would heal them. So nakasulat to sa Isaiah chapter 6 verse 9 and 10. Tsaka ito rin yung ibig sabihin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 38. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Kung ang isang lalaki ay ignorante, hayaan niyo siyang maging ignorante. Bakit? Ba't hahayaang maging ignorante? Yung ignorant, ang root word nun is ignore. Kaya ganon. So, ang isang tao, ini-ignore niya yung katotohanan. Nasa harap na niya ang katotohanan. Ayaw pa niyang maniwala. Kuya, kung ini-ignore niya yon, hayaan niyo siya maging ignorant. Let him be ignorant. Kasi, hinahayaan niya. Gusto niyang ignore yon, baliwalain. Hindi paniwalaan. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it. Ito si Jesus. Maraming mga prophets at mga righteous people of the olden days, dun sa mga nasa Old Testament, ang gustong makita yung mga miracles na gagawin ni Jesus. Yung mga sasabihin ni Jesus, gusto nilang marinig, pati mga prophets, pero hindi sila nabigyan ng pagkakataon. Kaya blessed yung mga kasama ni Jesus dito, ng mga disciples and apostles, dahil nakasama nila si Jesus Christ. Blessed din tayo dahil nakakabasa tayo ng mga salita ni Jesus. Blessed tayo dahil isinulat to ng mga apostles and disciples as a testimony for Jesus Christ and the Almighty Father, na inutos na Almighty Father Jesus na gawin through the power of the Holy Spirit. Kaya itong Word of God, the Bible, inspired by the Holy Spirit, kaya ito ay buhay. Hanggang ngayon, buhay ang salita ng Diyos. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their hearts. Kung ano itinanim sa puso ng mga tao, so in-explain ni Jesus, yung parable of the sower. Dun sa road or sa path na tumama yung mga seeds, yung the evil one or yung the devil or si Satan, tinatanggal niya yung na itanim sa puso ng mga tao. This is the seed sown along the path. The seed falling on the rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. Yung sa rocky ground naman, may soil siya, pero mabato. Tanggap niya agad yung salita ng Diyos, no? Pero
Maikling panahon lang niya natanggap ang salita ng Diyos. Pero nung dumating na yung mga persecution, mga paghihirap sa buhay, umalis na siya, nawala na siya. Okay? So meron tayong mga nakikita na dating nagsasabi sila na Christian sila, pero ngayon ay hindi na sila Christian, hindi na sila followers ni Christ. Ito yon. Ito namang iba, no? The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the words of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. So ito naman yung mga gusto ng karangyaan at kayamanan sa mundo at kasikatan sa mundo na to. Kahit na Christian sila, gusto nilang sumikat, gusto nilang yumaman, gusto nilang maging powerful. Sa kadahilanan na yun na gusto nila sa mga pangarap nila na yun, natatanggal yung salita ng Diyos sa puso nila. Ang nagiging priority nila ngayon, yung sarili nila. Kaya nagiging unfruitful sila. So, ano ba yung naging unfruitful? Nawalan sila ng love, nawalan sila ng joy, nawalan sila ng peace, nawalan sila ng forbearance, nawalan sila ng kindness, nawalan sila ng goodness, nawalan sila ng faithfulness, nawalan sila ng gentleness, at nawalan sila ng self-control. Maraming mga example ito, hindi ko napapangalanan. No? Alam mo naman natin na yung na mga sikat na tao na they proclaim that they are Christians, pero pag makikita mo yung pamumuhay nila, hindi naman talaga galing kay Almighty Father yung kanilang ipinamumuhay. Makikita natin yon sa buhay ng tao. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. So yung good soil, yung puso ng tao, at yung seed na tumanim sa kanya, yung word of God, naintindihan niya yon. Nang sa ganon, naging fruitful siya, nag-multiply siya. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Dumami. Yumaman siya spiritually. Na kapag ipon siya in heaven. Okay? O dito naman, parable of the weeds. Jesus told them another parable. So verse 24, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field, but while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. So, nagsalita na naman si Jesus sa isang parable na may lalaki na magandang itinanim niya sa kanyang field, sa kanyang taniman. Pero, habang natutulog siya, may kalaban na dumating at nagtanim naman ng mga maduming mga binhi, no? Or maling mga binhi dun sa tinaniman niya. So, nagkahalo-halo ngayon. Nagkamekos-mekos. Nagkamix-mix yung good seed at saka yung bad seeds. So, pagka tanim niya noon, umalis na siya. Ngayon, nag-sprout ngayon, no? Yung pareho, yung bad seeds tsaka yung good seeds dun sa parehong lupa. Magkasabay na tumubo. Yung isa, yung itinanim ng legitimate na farmer, tumubo. Yung itinanim naman ng enemy, ng kalaban na farmer, tumubo din. The owner's servants came to him and said, "Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from?" Sabi nung servant, "Sir, meron ditong, di ba magagandang mga binhi or magagandang mga seeds ang itinanim natin? Bakit ngayon may mga tumanim na mga weeds, mga kakaibang mga halaman na tumanim?" Ang sabi dito, an enemy did this. The servants asked him, "Do you want us to go and pull them up?" Sabi ng mga servants, gusto nyo ba hilahin namin yung mga itinanim ng kalaban? Yung mga weeds?
Ang sabi ng ng legitimate owner, "No," he answered, "because while you are pulling the weeds, you may uproot the wheat with them." Wag niyong gagawin nyo na hilahin ninyo yung mga bad weeds, no? Yung mga weeds, wag niyong gagawin yun kasi pag hinila niyo yung mga weeds, baka sumama yung mga wheat na itinanim natin. Sabi nung lalaki na may-ari ng fields, "Let both grow together until the harvest." Hayaang lumaki pareho ang naitanim, yung weeds at saka yung wheat. Hayaang tumanim pareho at lumago. "At that time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn." Ngayon, pag sabay nang tumubo yung weeds at saka yung legitimate na wheat na itinanim ng farmer or yung may-ari ng lupa, pag hinog na yon, hindi hinog pag pwede nang i-harvest na lahat, no? At ihiwalay ang mga weeds sa wheat. At yung mga weeds, ang gagawin doon ay susunugin. Tapos, yung mga itananim na wheat na magagandang mga itananim ko, dadalhin nyo sa barn, paghihiwalayin. So, yung field na to ay yung earth. Tapos, yung weeds ay yung mga hindi naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. At yung mga wheat, yung magagandang tanim, yun yung mga followers ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Yung servant dito, yun ang mga angels. So, ipinag-uutos ni Almighty Father, no? Na ihihiwalay yung good na tanim sa bad na tanim ng kaaway at dadalhin sa sunugan. Ito naman tayo sa verse 31. Nangyaintindihan ba? Dito naman sa verse 31, "He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches." So ito yung sinasabing mustard seed is yung pananampalataya natin na kahit kasing liit siya ng mustard seeds. Pag itinanim sa puso ng tao, magiging malaki yon, lalago yon. At magkakaroon ng magiging puno, magkakaroon ng ugat na malalim, mai-strengthen yung faith ng tao. Kahit maliit lang yung faith niya sa umpisa, lalaki yun. "He told them still another parable." Ito pa isang parable, no? Yung isa, yung last, no? Parable of the mustard seed. Ito naman, the parable, he told them still another parable. So verse 33, "The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour." Or 27 kilograms, no? 60 pounds or 27 kilograms of flour until it worked all through the dough. So, yung kingdom of heaven ay parang yeast. Merong may time frame para lumaki. At pag lumaki na, pwede na tong lutuin. Parang pag hinog na yung bunga, pwede nang pitasin. No? Yun ang kingdom of heaven. Ito yung yeast. Okay? May time frame si Almighty Father kung kailan ang Judgment Day. Ito ang sinasabi dito. At dapat sa Judgment Day, meron tayong pananampalataya kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Dapat maging matured followers of Christ na tayo.
Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. Sabi dito sa Psalm 78 verse 2. Ibubuka ko ang aking bibig at magsasalita ako ng mga parables. Magsasalita ako ng mga tagong bagay na nakatago simula pa nung gawin ang mundo na to. Si David, prophecy ni David to. Binanggit ni Jesus. Si Matthew ang nag-ano nito. So was fulfilled what was spoken through the prophet. Si Matthew ang nag-add nito. Then he left the crowd and went into the house. Si Jesus to, no? Hindi sinabi kung saang bahay nagpunta si Jesus. His disciples came to him and said, "Explain to us the parable of the weeds in the field." Sabi naman ng mga disciples, explain mo sa amin, gusto matuto ng mga disciples, eager silang matuto. Kaya nila tinatanong, excited sila, ano ba yung ibig sabihin nun? Alam ni Jesus ang puso nila. Kaya in-explain sa kanila ni Jesus, dahil alam ni Jesus na may pananampalataya ang kanyang mga disciples, naniniwala sa kanya. He answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world, and the good seed stands for the people of the kingdom. The weeds are the people of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are the angels." So, naintindihan natin, ano? Yung parable of the weeds. So, magkakasama tayo dito sa mundo na naniniwala kay Almighty Father at yung mga taong hindi naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, magkakasama sa mundo nito. Pero, at the end of times, sa harvest, malagkakaalaman kung kanino yung mga tao ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ at kung sino yung mga tao ng devil. So verse 40, as the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. So, ikinikwento dito ni Jesus Christ na yung weeds ay yung mga evil person na ayaw tiwala sa Kanya at kay Almighty Father, yung mga walang faith sa Kanya, ay mapupunta sa fire. Ganun na mangyayari sa Judgment Day. The Son of Man will send out His angel, and they will weed out of His kingdom everything that causes sin, and all who do evil. Lahat ng naging dahilan ng kasalanan, lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng kasalanan, tatanggalin at itatapon. Saan itatapon? They will throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. So yung mga nagko-cause ng kasalanan at yung gumagawa ng kasalanan at kasamaan, itatapon sila sa impyerno, where there will be weeping and gnashing of teeth. At yung mga tao naman na nagtitiwala kay Almighty Father, makakasama sa kingdom of heaven. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Ang kaharian ng Diyos ay parang kayamanan na nakatago sa isang field na isang lalaki, nahanap niya to at itinago niya uli. Tapos sa kanyang kasiyahan, ibinenta niya ang lahat-lahat
at binili niya yung lupain na yon. Anong ibig sabihin nito? Ang Kingdom of Heaven ay ang ating kayamanan. Si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Nakita na natin ang kayamanan natin. Kaya baliwala na sa atin yung mga bagay na nandito sa mundo na to. Yung mga kinang ng mundo na to. Yung fame and yung mga material possessions. Baliwala na sa atin. Dahil nakita na natin ang real treasure. Yun ay ang makasama ang tatay natin at si Jesus Christ. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Inulit-ulit ni Jesus Christ na ang kingdom of heaven ay parang isang pearl. May isang businessman na naghahanap ng magandang perlas. Nung nakita na niya yung magandang perlas na yon, ibinenta niya ang lahat ng kung anong meron siyang ari-arian. Makuha lang niya yung perlas na yon. So tayo, ibinenta na natin lahat. Yung ating mga pangarap sa buhay, yung ating mga dreams, aspirations, and wants, and whatever na dating lumulukob sa atin, hindi na natin yun kailangan ngayon dahil nakita na natin ang Kingdom of Heaven. Si Jesus Christ, He represents the Almighty Father. Nakita na natin. Kaya baliwala na sa atin yung kinang ng mundo na to. Yung mga pangarap natin sa buhay, hindi na natin yun ang priority natin. Ang priority natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Ang sundin ng kanilang gusto. Hindi na yung gusto natin. I-deny na natin ang sarili natin ng kung ano man ang gusto natin ng personally, ng mga bagay na sa tingin natin ay nakakapagpasaya sa atin. Hindi na natin gugustuhin yun. Ang gugustuhin natin ay mapasaya natin ang tatay natin at tsaka si Jesus Christ. Dahil sila ang tunay na kayamanan. Wala nang iba. Ano ba ang mga bagay na nakakapagpigil sa inyo para ibigay ng buong puso ang buong pagkatao nyo kay Jesus Christ at kay Almighty Father? Ano yung mga bagay na yon? Hindi na importante yon. Ang importante si Jesus Christ at si Almighty Father. Dahil sila ang tunay na makapagbibigay sa atin ng love and peace and joy. Hindi tayo iiwan ng tatay natin. Verse 47. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. So, inihalin tulad na naman ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit sa isang net. Na lahat ng isda na nahuli, no? Halo-halo na isda doon. Meron sa isang net na yon. Ngayon, nang pagkuha nyo ng net na yon, meron mga bad fish. Or may mga nakuha siya ng mga basura. Tatanggalin niya ngayon yung mga basura na yon. At ang kukolektahin lang niya ay yung mga good na mapapakinabangan, like yung fish, yung mga importante. Yun ang mangyayari sa end of times. Tatanggalin yung mga bad. Yung mga tinatawag na parang basura. Yung mga kasalanan, kadumihan, tatanggalin yun. Yung mga tao hindi naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Yung hindi faithful kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kaya lagi tayo magpe-pray. Lagi tayo magdadasal.
Lagi tayong magbabasa ng Bible. Kakausapin natin yung tatay natin. Dahil ito ang magyayari sa end of times. Si Jesus mismo nagsasabi nito. Binabasa ko lang ang nasa Bible. Si Jesus Christ nagsabi nito. Binibigyan tayo ng warning ni Jesus dahil mahal niya tayo. Have you understood all these things? Jesus asked. Yes, they replied. He said to them, therefore, every teacher of the law who has become a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. Sabi ni Jesus, yung lahat ng nagtuturo ng batas, na naging disciples in the kingdom of heaven, naging follower ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father, ay parang isang may-ari ng bahay na inilabas niya lahat ng kanyang mga treasure. Bago man o lumang treasure at bagong treasure, inilabas niya. Ano ibig sabihin nito? Who brings out of his storeroom new treasures as well as old. Ano ibig sabihin nito? Ano yung mga new treasures? Yung mga new treasures, turo ni Jesus Christ sa atin. Bagong mga kayamanan. Itong mga tinuturo sa atin ni Jesus Christ, kayamanan to. Na-embrace natin, ilagay natin sa puso natin, as well as old treasures. Ano yung as well as old treasures? Yung old treasures, makikita naman natin yung nasa Old Testament. May mga turo doon, may mga story doon na nakakapag-inspire din sa atin. Yun yung mga treasures na makakapagpalapit sa atin kay Almighty Father at kay Jesus Christ. New treasures as well as old. Kaya importante rin ang Old Testament. So kung follower ka ni Jesus Christ, susundin mo ang sinasabi ni Jesus Christ. Ilalabas natin ang ating mga new treasures, pati na yung lumang treasure. New treasure, yung nandito sa New Testament, turo ni Jesus Christ. At yung old treasure, nasa Old Testament. Yung mga prophecy doon, na up to now, may mga hindi pa nangyayaring prophecy na nasa Old Testament, na nakalagay sa Book of Revelation. Kaya babasahin din natin yung Old Testament din. Kasi, kapupulutan din ng aral yon. Yun din ang makakapagpalapit sa atin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dahil nandun din sa Old Testament, nakasulat si Jesus Christ, kahit wala yung name niya, nandun siya. When Jesus had finished these parables, he moved on from there. Coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. Where did this man get his wisdom and these miraculous powers? They asked, isn't this the carpenter's son? Tatanong sila, di ba anak to ng karpintero? Saan niya nakuha yung kanyang wisdom and knowledge? Ba't siya nagtuturo ng ganito sa mga tao? Ba't siya nagtuturo ng mga tungkol kay Almighty Father? Di ba anak lang siya ng karpintero. Alam ko yung bahay niya. Doon niya nakatira sa amin malapit. Kung baka may mga taong nung time na yun ganun ang sinasabi. Hindi tayo sure. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Aren't all his sisters with us? So pati mga kapatid na babae, di ba kilala natin? Kasama natin yung mga kapatid niya babae. Di ba kapatid niya si James, Joseph,
Simon tsaka si Judas? Saan niya nakukuha yung mga tinuturo niya? Ba't ano yung alam niya? Paano siya nakakapagawa ng miracles? And they took offense on him. Hindi sila naniwala kay Jesus. Ayaw nilang maniwala. Sinarhan nila yung puso nila at isipan nila. Hindi nila matanggap si Jesus. But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown and in his own home. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. So si Jesus, hindi siya naggawa ng maraming miracles sa kanyang hometown. Hindi dahil sa walang power si Jesus pag hindi naniwala yung mga tao, no? May power si Jesus Christ. Maniwala man sa kanya ang tao, hindi. Pero since wala sa kanyang pananampalataya, useless din ang gagawin ni Jesus. Kung magagawa siya ng miracle, hindi pa rin maniniwala ang tao sa kanya kahit gawin na niya ang lahat, hindi pa rin maniniwala ang tao sa kanya. Kaya hindi siya gumawa ng madaming miracle doon. Kahit ano pa ang gawin niya, hindi sa kanya maniniwala. Kahit magbuhay siya ng mga taong namatay doon, hindi pa rin siya paniniwalaan ng mga tao. Dahil walang pananampalataya ng mga tao, kahit kaya ni Jesus buhayin, kahit kaya ni Jesus maggawa pa ng madaming miracle, hindi si Jesus nauubusan ng power dahil ang power niya galing kay Almighty Father. Hinusugahan nila si Jesus. Hindi nila nirespeto, hindi nila pinaniwalaan. Kasi hindi mayamang pamilya yung kinalakihan na pamilya ni Jesus. Kaya sinabi nilang, di ba karpintero, anak siya ng karpintero? Ibinaba nila si Jesus. Di ba anak siya ng karpintero? O bakit ganyan? Masyadong judgmental ang mga tao. Up to now. Pero tayo, dahil kilala natin si Jesus, kilala natin si Almighty Father, mag-rejoice tayo, maging masaya tayo. Dahil kay Jesus Christ. Dahil buhay si Jesus Christ. Nakikita niya tayo. At lagi niya tayong binabantayan. Ginagabayan niya tayo. At kung may mga problema tayo, hingi tayo ng kalakasan from the Almighty Father and Jesus Christ. Alam ni Jesus Christ ang gagawin dahil napagdaanan na niya yung mga bagay na napagdaanan natin. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Hindi niya tayo iiwan. Lagi tayo magtiwala sa Kanya. At kay Jesus Christ. Lagi tayo mag-pray, magbabasa ng Bible. Thank you and God loves us all so much.